Pilipino. Veritasan. Magsusulong ng mga doktrina ng simbahan sa sektor ng ekonomiya, politika, kultura at kalikasan. Veritasan. Tuwing Sabado, kasama si Reverend Father Jerome Ceciliano. Veritasan. Panalig, araw po ng Sabado, Veritasan po dito sa Radyo Veritas. Ang inyo pong lingkod, si Father Jerome Ceciliano. Ano po bang tinatalakay po natin sa Veritasan? Yung mga maiinit po na issue, maging political na issue yan, economic issue, church issue, at kung ano-ano pa. At dito po napapakinggan din natin ang turo ng simbahan. Ngayong umaga pong ito, wag muna tayo sa politika dahil maraming Sabado po ang ginugol natin para talakayin po ang mga nangyayari dito sa ating lipunan, particular na yung pong flood control mess o di kaya corruption related sa flood control projects. At nasabit nga po dito ang ilang mga mambabatas, mga senador at mga kongresista. At syempre ay nakatutok dyan ng simbahan, pati na rin ang ilang mga civil society organizations upang bantayan ang pera ng bayan. Pero ngayong umagang ito, pag-usapan po natin yung aftermath ng earthquake na nangyari po dyan sa Cebu. Sa mga hindi pa po nakakaalam, naku, ilang araw na po ba lumipas, hindi pa rin po ninyo alam. Pero nagkaroon po ng earthquake, 6.9 magnitude noong September 30, dyan po sa Cebu. At tinataya po na mahigit na sa 70, mahigit sa 70, yun po ang namatay. Pero marami po ang mga kumbaga na-destroy, nasira, mga building, infrastructure. Nakita din po natin, may mga gumuho pong simbahan. At syempre, may mga injured din po ng mga kababayan natin. At dito po sa Archdiocese of Manila, ay nag-utos na ang Archbishop, si Cardinal Joe Advincula, na magkaroon po ng second collection sa lahat po ng simbahan, shrines, mission stations, at chaplaincies sa the territorial jurisdiction of the Archdiocese of Manila para yung pong makakalap sa second collection ay ibibigay po sa Archdiocese of Cebu para makatulong po tayo. And of course, napag-alaman ko din na ang Radyo Veritas yata ay handa din po na magkaroon ng panawagan para tulungan po ang mga kababayan po natin sa Cebu. Ngayon pong araw ay makakapanayan po natin ang isa po sa mga pari ng Cebu at ayon po sa ating staff dito sa Veritas, siya po ay si Father Ralph Romero Argoncillo. Siya po ang parish priest ng Holy Family of Nazareth Parish sa La Paz, Bogo City, Cebu. Magandang umaga po sa inyo, Father Ralph. Father Jerome Ceciliano po ito. Umaga din po, Father. Okay, Father. Unang-una kami ay, of course, nakikisimpatiya sa nangyari po dyan sa Cebu. At marami po kong nasawi din at maraming talagang naapektuhan. May mga simbahan din po na gumuho at ilang pang mga infrastructure dyan po sa lugar po ninyo. At ngayon po ay handa kami na tumulong din kung ano man po ang pangmailangan po ng Cebu ngayon. So Father, please give us muna, wag muna yung aftermath, pero nung araw po ba niyon, September 30, alam ko yun po yung canonical possession ni Archbishop bago ninyong Archbishop si Abet Uy. Okay, nasaan po ba kayo nung araw na yon, Father? Nandun kami sa city po, sir, kay gagaling na namin nag-attend ng canonical installation po ni Bishop Abet. Pagtawag ko dito sa parish namin, ang material dito yung mga workers na namin dito sa parish, mga parish staff. So sila yung mga naka-experience din ng 6.9 magnitude dito sa parish namin sa Holy Family. Ilan po ba, Father, yung kumbaga ay naapektuhan na pamilya dyan sa inyo, sa parokya po ninyo? Yung casualties po, Father, 15 po, 15 yung namatay. May isa dyan, nanay at saka yung anak niya. Sa inyo po bang pagkakaalam o impormasyon na nakala po ninyo, yung fatalities na po ito ay nasaan po ba sila ng mga panahon na yon? Nasa loob ng bahay? Nasa labas? Po, nagpahinga na po yun. Nag-rest po sa kanilang bahay po.
So yung 50 na yon halos nasa bahay na sila. Opo. O, tapos po yung bahay Actually, nila ang gumuho specific mismo. yung lugar pa yun, yung tawag ng barangay namin yun is Binabag. Yung sitio namin is called Laray po, no? Laray. So ibig sabihin po yung mga bahay po nila talagang nagiba. Nagiba po, Father, because of landslide, Father. May mga bato dyan, may mga bato doon bumagsak sa kanilang bahay. Okay, kung nabagsakan po sila ng landslide, na-retrieve po ba yung mga katawan po nila? Yes, retrieve na po, Father. Actually, ngayong 3 p.m., meron kaming misa sa 11 bodies doon sa chapel ng Hacienda Filomena. Yung po bang fatalities, Father, karamihan po dito, aged na, matatanda na, o may mga bata? Ano o halo-halo? May bata, Father, meron din parents, no? Meron din whole family sila na matay. Okay. Yung pong gumuho na sabi ninyo, ay ano ho bang gumuho? Galing po ba yan sa ano yan, bundok? O sa ano po ba? Sa bundok, Father. Galing Sa bundok. Oo. Yung po bang parokya po ninyo, ano po ba ito, rural area o urban? Urban area po, Padre. Urban area pero medyo meron kayong mga bundok-bundok sa gilid. Yeah, meron bundok. Actually, maliit lang yung mga bundok dito, di gaya ng ibang probinsya. Pero sa yung lindol, actually, affected the mountains yun talaga. Okay. Yung simbahan po ba ninyo affected? Yes, yung mga ceilings namin, Father, badly damaged. Yung cost of damage namin, roughly estimated to 500 to 700,000. Kasi yung sacristy namin, yung ceilings, iba talaga. Okay. Saan po kayo ngayon nagdaraos sa inyong mga misa? Nandito kami, magmisa kami dito sa old church namin na ginawa na namin ngayon na social hall. Okay. So hindi naman po ito affected, obviously. Hindi affected, Father. Okay. Na-check na ho ba ninyo, Father? Baka meron pang mga crack-crack yan or kung ano pa man na, alam mo, minsan hindi visible yan. Pero pina-check nyo na ho ba? Nag-invite na kami ng mga engineers to see our building, no? Especially sa church. Then, as per instruction by Archbishop Abitoy, hindi muna kami mag-imita sa church, sa labi na doon sa may mga damages, no? Kasi hindi pa safe sa pag-isa doon sa church. Simbahan po ninyo, okay. Ang tanong ko po, Father, yung po bang pinagdadausan ninyo ng misa ngayon, sabi niyo yung old church, yung po ba'y pina-check nyo rin po sa mga engineer? As of now, Father, wala pa. Pero ngayon, nandito ako sa building na ito. Wala namang gas-gas, Father. So wala hong mga crack, wala ho kayong nakita. Wala pong gas-gas, Pero siguro, Father, maganda na patingnan din sa mga engineer yan kasi alam niyo na ang aksidente, lalo na malakalakas po yung lindol. But anyway, ilan po ba ang population ng parokya ho ninyo? Ano po, Father? Ang population po ng parokya po ninyo, mga tantiya po ninyo, mga edad? Population, actually, we have 8 barangays here and we have 65 chapels, part of our parish. So kapag tinranslate mo yan sa mga tao, ilang po ang bilang ng tao? Abot po ba ng milyon? Hindi, Father. Mga 500,000 lang po, Father. 500,000. Malaki-laki din po yan, ano? 500,000. Yan po bang parokya po ninyo ay isa sa mga malalaking parokya po dyan sa Bogo? Dito, barangay parish lang po ito, Father. This is not the main parish. The main parish is the San Vicente of Bogo City.
So pero ibig sabihin po ninyo, barangay parish kayo pero meron kayong population na 500, medyo malaki po 'yon. Yeah. Opo. Okay. So ngayon po ay ano na ho bang ginagawa po ng parokya o ng LGU? Nakikipag-ugnayan po ba kayo? Yesterday po, nag-conduct na kami ng relief operation. Yung yung barangay namin sa Mabuli, part of Tabugon, we already gave 200 relief goods, no? And today we are deploying also to Binabag, which is mostly sila yung may mga fatal casualties, no? So nag-send kami ngayon ng 200 plus para sa mga parokyano namin na salanta sa Tindol. Okay. Nagkaroon po ba kayo ng assessment as to how many affected families may po kayo dyan sa parokya? Hello po, Father. Come again, Father. Father, Come again po. magbabalik po ang litasan, kanyang signal, magbabalik po tayo. Pakilala ko muna ang litasan. Veritasan. Ako ang inyong kapanalig, Cardinal Jose Advincula Didi mula sa Archdiocese of Manila. Ugaliin ang pakikinig sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan na siyang nagbibigay ng gabay sa inyo para sa inyong espiritual na pamumuhay na maghahatid ng mabuting balita, musika, impormasyon at iba pa. Sumainyo ang katotohanan. September 1 hanggang October 4, 2015 nang ideklara ni Pope Francis ang pagdiriwang ng Season of Creation. Ang ating kalikasan ay dapat alagaan sapagkat ito'y paggalang sa Panginoong lumikha, mas makabubuting makinig, magmasid, magsuri at kumilos upang matugunan ang hinaing ng daigdig. Ito ay isang paanyaya na maipanumbalik ang magandang ugnayan ng bawat nilalang sa dakilang manlilikha. Season of Creation. Ating pagnilayan ang pinag-uugatan ng pinsala ng kapaligiran tulad ng paalala noon ni Pope Francis sa kanyang encyclical na Laudato Si Signore. Ang lahat ay may kaugnayan sa isa't isa sapagkat ang nagaganap sa kapaligiran ay nakaaapekto sa lahat ng nilalang. Kaya magkaisa tayong pangalagaan ang ating kalikasan dahil ang pagpapahalaga sa bawat nilalang ay ating pananagutan. Veritasan. Mabalik po si Pangomar, ang paroko po ng Holy Family of Nazareth, dyan po sa Cebu. Okay. Padre Roma, mukhang ako yata ang nawawala. Mahina po yung signal dahil maulan. Alam niyo naman dito sa EDSA Shrine, kapag medyo maulan ho, ay nawawalan din po kami ng signal. Okay. Padre Romar, magandang umaga po ulit sa inyo. Andyan na pa po ba kayo? Okay, wala na yata si Padre Romar. Maraming salamat po sa inyo. Padre Romar, ang paroko po ng Holy Family of Nazareth. So, yung po nakita po dito, yung natapong peak, that's po talaga, ang simbahan na to, hindi naman po engine, ang dapat talaga. So, hinakailanggay dahil
napakatindi po ng pinsala na dinulot itong 6.9 magnitude na lindol dito po sa Holy Family of Nazareth. Yung pong ceiling po nila ay wasak-wasak, yung pong altar, pati po yung kanilang mga pillars, halos wak din. And then, yung pong loob mismo, sacristy, wasak-wasak din po. So, ibig sabihin, baka nga talaga magpapatayo ng panibagong simbahan si Father Romar. At makakapanayan din po natin dito, ayon po sa ating PA, ay yung part na ang tungkol po dito sa okay. Hindi ko na naririnig eh. Father Romar, nandiyan ka pa? Hello? Okay, wala na ho yata. Okay. Ako na lang mananawagan kung meron man po kayo na gustong itulong kay Father Romar dyan po sa Holy Family of Nazareth, Paris, La Paz, Bogos City. Okay, manawagan po kayo, Father. Nanawagan po kami sa mga gustong tumulong sa amin, especially yung sa pag-repair na sa church, yung mga ceiling. So, meron kaming i-post na mga paano kami matutulungan financially. Next week din, mag-conduct kami ng stress reducing dito sa aming parish kasi maraming mga parokyano na na-trauma dahil sa lindol na 6.9 magnitude. Yun lang po. Okay. Maraming salamat sa inyo, Father Ralph Romero Thank you Agoncillo. po, Father. Hindi po pala Father Romar, Father Ralph, okay. So yung pong gustong Yes, sir. tumulong kay Father Ralph ay pwede ho na magpadala na lang po sa kanila ng tulong o di kaya parating po sa Radio Veritas o di kaya kung taga Archdiocese of Manila po kayo, meron pong second collection bukas, pwede po ninyong i-donate po doon sa second collection at sigurado naman po ang tulong Wala po. Okay po, Father. ang problema talaga kapag maulan ay talagang nagpa-fluctuate ang ating pong internet connection. Kaya nawawala po yung flow ng ating pong programa. So siguro kinakailangan na natin na talagang mag-live diyan po sa studio para sigurado po tayo sa connection at higit sa lahat nagkakaintindihan po yung host at saka yung pong guest po natin. Pasensya na po kayo mga kapanalig kung putol-putol po ang aming palatuntunan dahil nga po sa mahina ang signal. May problema ho dito sa EDSA Shrine dahil wala po talaga ditong fiber. Dahil sabi ho nila wala naman daw connection ho dito. Wala naman hong malapit po dito na istasyon ang tawag ko doon. Kaya po nakikiamot lang kami sa Starlink. Medyo mahina din po kasi kapag dinagsana po ng tao dito sa EDSA Shrine ay nakikiamot na rin po sila ng signal. Pero ganun pa man, nagpupumilit po tayo na magbigay po ng paglilingkod sa inyo sa pamamagitan po ng palatuntunan ito. At harinawa yung tulong po na ipaparating po ninyo kay Father Ralph Romero Agoncillo ay magawa po ninyo, magawa po nating lahat. Kaya uulitin ko po bukas may second collection sa Archdiocese of Manila. Marami naman pong modalities kung paano kayo tutulong. Pwede pong makipag-ugnayan na lamang po sa mga parokya po ninyo. O di kaya ay nabanggit naman po namin yung pong pangalan ni Father Romar at saka yung pangalan ng kanyang parokya. Pwede po ninyong i-search yan sa Facebook po siguro o i-Google po ninyo. At palagay ko naman meron na silang hotline na itinakda o na-prepare para nga magtumanggap nitong mga tulong. Kasi nung nakita ko nga po itong mga larawan, palagay ko ho mukhang kinakailangan na talagang magpatayo ng bagong simbahan. Mukhang hindi na po ito basta-basta lang ma-restore kasi yung pong pundasyon nito palagi ko compromise na. At makakapanayan din po natin ngayon sa umagang ito ay si Frances Alpapara. Siya po ang director ng For Corporate Communications LH Foundation. Partner po yan ng Archdiocese of Cebu sa Hatag Paglaom Initiative. Magandang umaga po sa inyo, Miss Frances. Padre Jerome Ceciliano po ito.
Magandang umaga po, Father Jerome. Thank you very much for having us this morning po, Father. Maraming salamat talaga. Nako naman, kapag ganyan ho ang makakapanayan po natin, very fresh, ano? Eh, talagang baka marami, Miss Frances, mag-donate ka agad sa inyo. Okay. Okay. Miss Frances, pwede bang paki-explain kung ano itong LH Foundation? So, Father Jerome, yung initiative po natin sa Cebu ngayon, CLH Foundation po is really just a partner of the RCAC. So, itong Hatag Paglaom is really an initiative of the Roman Catholic Archdiocese of Cebu, RCAC, through Cebu Caritas po, in partnership with LH Foundation. So, si LH Foundation is helping to mobilize, helping what we can, no, in terms of helping to mobilize the site, yung mga volunteers po natin, bringing in the donors and the donation. So, parang talagang, ano po tayo, concerted effort talaga, Father Jerome, but yung head po talaga, the lead in all of this is really an initiative of the RCAC through our newly installed Archbishop Abet Oy. So, Father Abet has been very active. On day 1, he went really talaga, pumunta siya doon sa mga sites. Binisita niya po yung mga victims ng lindol. He braved all of the aftershocks po talaga, Father, and went to kumbaga ground zero po, no, to really check and see what was happening on the ground. And right then and there, nag-mobilize po tayo para makatulong kaagad and to ensure that help reaches our brothers and sisters in Northern Cebu through the different parishes in Okay, Northern ano bang ibig sabihin ng LH? LH Foundation po, Father, is it's a family foundation here po in Cebu. So tumutulong lang po talaga kami, Father. Kami yung hands and feet for this Hatag Paglaom project. So, yung LH, walang meaning yon, basta LH lang. And meron po, Father. Ano ang ibig sabihin ng L? yes, so, What does L stand for? it's Love? for the Liu and Hong Foundation po, Ah, Father. Liu and Hong. Pero okay naman po yung love. Love and hope din po siguro, Father. Parang Love and tumpak Hope na tumpak, Foundation. no? Kasi yung project natin is Hatag Paglaom. So, Yeah. so Hatag Paglaom is give hope. Okay, bago tayo tumungo doon sa doon sa project na yan, yung Hatag Paglaom. Pero yung LH na to ay family. Liu and Hong, family ba yan? Yes po. Father. Member ka ng family. Hindi po, Father. Okay. I am a volunteer. You're a volunteer. I am non-family po, and I'm part of the team of volunteers here in Cebu for LH Foundation. Okay, but the name is sounds like they're Chinese, Chinese ba sila? Yes, Father. Pero Chinese descent, but Cebuano po talaga, Father. Cebuano sila. Okay. Now, ito matagal na ba silang involved sa pagtulong sa simbahan, yung family? Yes, Father. Yes, Father. Matagal-tagal na po tayo. We've been helping out since the time of our founders pa po. But it's only been mga 15 years since we've made it talagang organized po, Father. Okay, so meaning to say, itong foundation na to ay hindi lang naman siguro tumutulong sa simbahan. Of course, Father. So, CLH Foundation, meron po tayong 4 na advocacies po, Father. Okay. So, we help out in, of course, yung mga religious natin, na mga, we have the religious advocacy. We help also through medical advocacies. We help in education. So, meron po tayong advocacies in education. And we also have our 4th pillar is for heritage. So, itong mga heritage sites po, tumutulong po tayo to restore and to reconstruct whatever we can to help the community po, Father Jerome. So right now, after the earthquake, ang tinutulungan ninyo ay hindi lamang itong Holy Family of Nazareth, kundi buong Archdiocese. Yes po, Father. So we're really helping the entire Archdiocese of Cebu po, Father. Okay, nabanggit mo na kanina na nagmo-mobilize kayo ng mga, ng mga tao, pati na iba pang mga kakailanganin na immobilize para matanggal siguro yung mga debris, mga engineers pa siguro.
Okay. And then, do you also provide, parang nagdo-donate din kayo ng money? Okay, so Father, yung ano po natin, the initiative ngayon, finokus po natin kasi ang daming mga groups po ngayon who are really helping out. Okay. So we've identified Cebu Caritas also has done a needs assessment on day Okay. one. So we were able to find out kung ano talagang kailangan, what are the immediate urgent needs of our brothers and sisters po in Northern Cebu. So when we found out, inorganize po natin into 4 different, tawag namin po kits, Father, nag-kit system po tayo. So first is medicine. So we have donations coming in for medicine kits. And then we have po for family kits, yung mga immediate needs ng isang family family of 4 po, yung pag-segregate po natin. So yung mga basic essentials, pagkain, tubig, bigas, hygiene, mga gamit sabon, all these things po. Tapos meron po tayong household kits kasi kulang din po sila ng matutulugan, wala pong their structures there destroyed po, tapos paulit-ulit pa po yung mga aftershocks, no? So we've also prepared household kits. This will now include yung mats, mosquito nets, kumot, toalya. So these are all in the family kits. And then we also have tent kits. So marami nga nawalan na ng bahay tapos hindi pa makakapasok back to their homes kasi nga ongoing pa yung aftershocks, debris needs to be cleared. So a lot of people are sleeping outside, so kailangan din nila ng tents. So we've set up also parang 4 tents as a 4th category. And importantly, ito po yung one of the things na nakita talaga ni Father, ni Archbishop Abet when he was there, no, na since meron po tayong mga casualties, may mga families po na nangangailangan ng assistance for bereavement. So meron tayong bereavement fund na sinet up as well as part of Hatag Paglaom. Okay, bigyan natin ng detalye yung mga binanggit niyo mga kits sa pagbabalik Yes po. ng Veritasan. Veritasan. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting. This Jubilee Year 2025, Pilgrims of Hope. From Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanali. Balita ng sambayanan, mga turo at pagtulong sa kapwang nangangailangan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 34 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eukaristiya. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eukaristiya maliban na lamang sa mga may karamdaman. Sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakikiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan! Veritasan.
So mga kapanalig, kausap po natin ang Executive Director ng LH Foundation, si Miss Frances Alpapara. At pag-usapan natin, Frances, you mentioned about itong medical kit, mga medicines. Kung meron pong magdo-donate, ano ba yung mga tipo ng medisina na pwedeng ipadala dyan? Okay. So, Father, as of now, yung na-prepare po natin, well, we're welcome to accept, whatever donations in cash or in kind they would like to extend. Any help that is extended will be greatly appreciated. Pero yung medicine kits po natin, Father, yung prepare po natin based, of course, on the advice of our mga partner doctors, yung mga importante po talaga, paracetamol, Hydrate, para to avoid yung baka dehydrated na po sila kasi nga to avoid dehydration, and then betadine, kailangan po talaga ng betadine, baka may mga sugat-sugat, konting from the debris, and band-aids and alcohol. So this is what we have, very basic yung kit for medicine. But again, as you mentioned, Father, if merong gustong mag-donate, we are open to accept both in kind and cash donations. Andito po kami ngayon sa San Carlos Seminary along Juan Luna Avenue in Mabolo, Cebu City. This is where our headquarters are for the meantime while we are doing packing and sorting. And we're getting ready to deploy our first batch by tomorrow, first thing in the morning po, Father. Okay, you also mentioned about yung basic needs, para Yes. yung mga pagkain, Opo, Father. Yan, mga dilata ba? Okay din ba yung Oo. mga dilata? Usually, mga noodles, ganyan. Noodles, bigas po. Bigas. Opo. Yung family kit po natin, Father, we have 5 kilos of rice, we have assorted canned goods, instant noodles, tapos sinabi po natin kailangan din they might still need mga basic hygiene items, so we're including also mga bars of soap, pero din baka they also need to we're just putting in we're sure that they might need other things, pero feel namin ito yung mga basic necessities that will be required. Laundry soap also, baka they also need to clean up a little bit para livable, makabalik sila in whatever spaces that are safe for them. And we're also providing, Father, of course, water. Water talaga is very important, Father. We're seeing na when people go in caravans to northern Cebu, tubig talaga yung first thing that the victims and the affected families are asking for. Yeah, so we focus on the food. Okay, na-mention natin yung na-mention natin yung mga delata, yung mga noodles, bigas, okay? Tapos siyempre yung tubig. Okay. Siyempre hindi naman siguro yung mga fresh na mga isda o di kaya mga baka wala din, di ba? So talagang yung mabilisan lang, Opo, so kaya Father. kinaklarify natin ito kasi ayun nga, emergency naman ito. Kaya focus na lang muna doon sa mga nabanggit ninyo. Di ba? Yes Kung may po, magpapadala Father. man dyan, kung may magdo-donate, yun na muna yung focus, yung mga madaling lutuin. But then again, luto ang pinag-uusapan natin dito, kahit ng mga dilata yan, kailangan pa rin lutuin siguro, initin, o pumunta na tayo dito sa family kit, yung mga pangailangan nila, na-mention mo yung mattress, siyempre kailangan din siguro dito mga lutuan, pwede bang gano'n? Kasi baka wala na silang lutuan. Pwede Nagpo-provide din din ba po, kayo? Father. For now, Father, we're keeping it to the basics po. Kung ano yung madalian na pwede natin ma-deploy kaagad. But thank you for bringing that up, Father. We are gladly able to accept if kailangan, if we have donations for mga lutuan. Yes po, Father. Baka kailangan din po. But for the family kits, yung what we ensure that each family would have is mat, kumot, mosquito net. Mosquito net Yes, po, yes. Father. So you mentioned that a while ago, na yung mga basic nga din yan. Basic. Kasi may tent din kayo, baka wala nga Meron din ng po. kumot. But then Opo. again, ang binabanggit ko na dito, yung mga hindi mo nabanggit, Frances, kasi para yung nakikinig sa atin, para mabigyan din natin ng guidance na baka pwede to. Kasi yung iba dyan, baka wala nung iba sa mga items na nabanggit mo, pero meron naman silang naiisip, kaya siguro i-expand na lang natin, Yes. So kasi ngayon, halimbawa Frances, sabi mo merong mga nasirang bahay, tapos mga nasa tent. Kayo po ba yung grupo ninyo ay nagpo-provide ng pagkain? Nagluluto ba? O paano yung pagkain nila ngayon sa mga dislocated, ika nga, na wala ng bahay, nasa tent?
Sino nagpo-provide sa kanila ng provisions ng pagkain? Father, unfortunately, yung ano po natin, yung focus po natin is dito po tayo sa Cebu City where we can mobilize and really bring the help to the parishes. So yung next step po namin, Father, once na kompleto na po namin yung mga gamit and all of the kits that we are preparing as we speak, ang next step po natin is i-distribute po ito sa mga parishes in Northern Cebu. So I think there are also different groups that are mobilizing on the ground po in terms of anong nagluluto, as you Okay. mentioned po, Father. Pero from where we currently are, nasa Cebu City po tayo, headquartered tayo here in Seminario Mayor for the meantime. Opo, Okay. helping mobilize to bring everything to Northern Cebu. Alright. So, yung mga tents ba, sapat na yung tent na meron kayo o kailangan nyo pa ng donations ng tent? Father, all the help is very much welcome. If they can send tents po here in the sa headquarters po natin, we will gladly accept po. Okay. Kung magbibigay po sila ng cash, paano nila ipapadala sa foundation? Okay, Father, we'd like to request po if yung mga listeners po natin can check our Facebook page, Hatag Paglaom. Nandito po yung mga payment channels that are available for everyone kahit na wala po kayo sa Cebu. We have a website that you can just go into. Pwede po kayong pumili kung ano yung ibibigay nyong kits. Pwede kayong mag-choose ng quantity, ilang tent kits, ilang family kits, ilang household kits. Tapos proceed to check out lang po tayo, and then there will be a QR code where you can send the donation, and then our team will then mobilize na this is from this person, and that's when we send it out for deployment to the parishes. Meron po tayong through Cebu Caritas din po na Metrobank account, available also on our Facebook page. So lahat na lang po FAQs natin are all available on the Hatag Paglaom Facebook page. All the details are there. The inclusions of the kits if you want to help. The QR codes and the links to the payment channels are all available on Facebook via Hatag Paglaom po, Father Jerome. Okay. Maraming salamat, Frances, sa pagtulong mo sa simbahan at sa mga kababayan natin dyan sa Cebu. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Father. Okay, yan po si Frances Alpapara. Siya po ang director ng LH Foundation na ngayon po ay nakikipag-ugnayan sa Archdiocese ng Cebu, particularly sa Caritas ng Cebu para matulungan po yung mga biktima ng nagkatatapos lamang o nangyari pong lindol. So, medyo mabigat ito dahil ika nga ay bahay po ang nawasak, tapos meron pong mga buhay na nawaldas dahil nga sila ay naging casualty nito pong napakalakas na lindol, 6.9. Okay, magnitude. At welcome po sa mga Pilipino na nagmamalasakit, nagmamahal ang inyo pong tulong. Ulit-ulitin ko po yan. Bukas din po, merong mga second collection sa mga parokya, at least under the Archdiocese of Manila. Hindi ko po alam kung sa ibang mga diocese ay magkakaroon din po ng second collection. Ganun pa man, kailangan po ng Cebu ng tulong. So yung pong pagtulong ngayon ay bunsod po yan ng ating pagiging Kristiyano. If you recall, Jesus would always tell people, the Israelites for that matter, to help those in need. In fact, yung pong mga lagi niya pong pinapangaralan ay unang-una siyempre yung pong mga kanyang mga alagad. Diba? Yung kanyang mga alagad na ganito ang dapat gagawin, o ganito yung kumbaga ay ibibigay ninyo, at kung nagbibigay man daw tayo, ay sabi ng Panginoon, wag na nating ipagmalaki pa. Wag na nating kumbaga ay bo-broadcast pa. But yung pagbo-broadcast, yung pagmamalaki, that's one thing, pero yung pagtulong muna, mahalaga po yung pagtulong ngayon. Minsan nag-aatubili yung iba kasi hindi nila alam kung saan ipapadala yung kanilang mga tulong, pero napakinggan na po ninyo si Frances kanina. So yung i-google po ninyo para makita po ninyo yung website o di kaya yung address o di kaya yung mga numbers, mga numero na pwede nyo tawagan, mga numero kung saan pwede nyo i-deposito ang inyo pong mga
donasyon. Magbabalik po ang Veritasan. Veritasan. Kapanalig, bili na sa Veritas Truth Shop, ang religious gift store ng Radio Veritas 846. Mabibili rito ang iba't ibang religious items tulad ng mga rosaryo, mga imahen ng mga santo, mga church event souvenirs tulad ng mga Catholic statement shirts at Radio Veritas merchandise. Ang Veritas Truth Shop ay matatagpuan sa Veritas Tower, 162 West Avenue Corner, EDSA, Quezon City. Para sa orders at deliveries, bisitahin ang www.truthcorner.veritas846.ph o i-message ang Facebook page Veritas Truth Shop o tumawag sa 8925-7931 hanggang 39, local 111 at 122 o sa 0917-639-7664 0917-639-7664. Veritas Truth Shop, at your service in Christ. Veritasan. Balik po tayo mga kapanalig sa ating pag-uusap. Talakayan po patungkol dito sa nangyari nga po sa Cebu. At I talked about yung pagiging charitable. Charity is at the heart of the gospel. And Jesus would always tell us to help people, especially those in most need. At kapag tumutulong daw ay hindi na natin dapat na ibabroadcast yan. But pakinggan din po natin yung kwento ni Zaccheo. Siya po ay isang public sinner at empleyado ng BIR ngayon. So ngayon BIR taga-kolekta ng buwis. And he was accused also of being, a thief with quotation. Kasi corrupt daw yung mga kawani nila, sila yung mga taga-kolekta ng buwis. And yet when Zacchaeus met Jesus, napakalinaw nung sinabi niya, there was an encounter that led to the conversion of Zacchaeus. So ang ibig sabihin to ay very powerful yung presence ni Jesus. Kaya nung nakita ni Zacchaeus si Jesus, agad-agaran na siya ay nagsabi na, if I have defrauded anyone in the least, I will give them back fourfold. I will give him back fourfold. Okay, so makaapat pa na ibabalik niya kung ano man po yung nakulimbat o nakuha nitong si Zaccheo. Now, I'd like to emphasize that encounter. So, yung encounter na yon nangyari hindi naman by chance eh. Kasi dadaan si Jesus doon sa road and then Zacchaeus knew about Jesus going there on that road. And so, he made an effort to climb a sycamore tree. Kaya sa pumanik ng sycamore tree dahil maliit lang si Zacchaeus, napakaraming taon sa daan, sa kalsada, hindi siya makasingit, nasa hulihan na siguro, kaya kinakailangan niyang pumanik ng sycamore tree. And then Jesus saw him. And then Zacchaeus was told to go down from that tree, and then yun na yung kanilang pag-uusap, that encounter. Kaya po namin ipinipilit na yung pong dalhin si Jesus sa lahat ng larangan ng ating buhay. Kasi doon po nangyayari yung encounter. Let's say, for example, itong politics. Okay? Kapag walang Diyos sa politika, ang nagiging Panginoon dyan ay yung mga politiko. Wala silang kinatatakutan, wala silang pinangangambahan, hindi sila nangingimi na gawin kung ano man ang gusto nilang gawin kasi sila yung Diyos. Sila yung may hawak ng resources, sila kumbaga yung nagdidesisyon, sila kumbaga yung nagtatiming kung ano yung mga dapat gagawin o kung ano ang dapat na tunguhin. So sa kanila lahat. Kaya naman, nagkakaroon ng tinatawag na impunity because unbridled na yung kanilang power. Ando dun sa kanila lahat, sila yung Panginoon. But then if we put God at the center of it, baka magkaroon ng takot. Baka magkaroon ng agam-agam, magpagdadalawang isip. Kaya yung papel ng simbahan dito is to evangelize politics. And evangelization of politics means that we bring the gospel to the realm of politics and we bring Jesus at the center of the politics. Yun po yung problema dahil hindi po nila gusto yung ganitong sinasuggest namin, yung ganitong mission namin, kasi para sa kanila, i-separate mo yung politika sa Diyos. I-separate mo ang politika sa moralidad.
Ganun po lagi ang nagiging usapan. Kaya kapag gumagawa sila ng mga polisiya, parang yung politika ay, independent from what we call morality. Dahil kayang-kaya magdikta ng politika kung anong gusto nga nila. O hindi sinasaalang-alang yung politika, yung moralidad, yung religion, yung Diyos. Kasi sabi na this is politics. This is all about the practical affairs of man. Pero ano pong nangyari? Ano po yung naging resulta? So nagkaroon tayo ng corruption, parang walang accountability, dahil sila nga po yung Diyos Sila yung Panginoon Sila yung nagdi-decide, sila gumagawa ng lahat. So accountability is not there, justice is not there, rather what is being done is injustice, okay? What they are committing is injustice left and right. So, kawawa ang taong bayan dito. Kaya bakit ko po sinabi itong ganitong bagay, samantalang pinag-uusapan natin dito ay ito namang tindol. Kasi yung pagtulong sa kapwa. Kasi kung halimbawa yung mga politiko, walang sense of charity, walang sense of God, sila yung Panginoon, sasarilinin lang ho nila yung po mga resources na ito. Ngayon po, ang kausap po natin ay isang foundation. So, very clearly, itong foundation na to, hindi naman ito mga politiko Ito ay parang civil society organization. Sino yung kapartner nila simbahan? Pero, dapat yung pamahala, ang siya talagang, alam mo na, gumagawa ng hakbang para matulungan natin itong ating mga kababayan. I am very sure na yung gobyerno ho dyan sa Cebu gumagalaw. Tumutulong sila. Pero, kung sakali man na napag-isip-isip sana natin na kung maganda sana yung ginawa nilang infrastructure projects, di ba? Kung halimbawa maayos sana yung kanilang mga proyekto, kung halimbawa yung pabahay ay talagang nagagawa ng pamahalaan, hindi man naman natin ma-avert ito pong ganitong sakuna o kalamidad. Mangyayari po yan. Pero at least, madideflect natin ng konti dahil meron po tayong ginawang kahandaan. So, ngayon, we are left to doing charitable works. Pero sana, yung charity nag-umpisa pa nung hindi pa nagkakaroon ng kalamidad, nung hindi pa nagkakaroon ng bagyo, nung hindi pa nagkakaroon ng lindol, dapat meron ng charity sa pagpapagawa ng proyekto, sa pagtulong sa mga, hindi nakakapag-aral, sa pagpapatayo ng bahay, sa pagbibigay ng mga pagkain, lalong-lalo na sa mga walang makain, dapat noon pa, hindi lang sa panahon ng sakuna. So yung pagiging charitable natin dito ay iniuutos ito ng ating Panginoon, hindi lamang sa panahon ng pangailangan, sa panahon ng kalamidad. Yung pagiging charitable, it is a way of life. Being Christian is being charitable. Being Christian is to be a giver. To be a Christian rather is to be a giver. So yun po ang malinaw dito. And then, kaya natin gustong ipasok ang Panginoon sa lahat ng sektor at larangan ng ating buhay because we want everyone to follow the teachings of the Lord. Alam niyo, sasabihin na naman na myopic, hindi naman practical yan. Pero masyado na tayo nag-rely sa practicalidad ng buhay. Masyado na ho tayo nag-rely at look at what happens. And because of our practical sense, na puro ganun na lang, nakalimutan natin yung ilang basic, essential, na dapat ando doon para kung meron man tayong mga practical na ginagawa, at least nakaugat pa rin doon sa basic, essential. And what is the basic? Sa ating mga Pilipino, basic sa ating pananampalataya. Basic sa atin ng Diyos. Very basic yan. And if you take away God, because we're just too practical about the whole thing, yun na nga, nagkaka-letse-letse buhay natin. Uulit-ulitin ko po yung sinasabi ni Cardinal Sin. Politics without Christ is the scourge of the nation. Okay? Is scourge of the nation. Pasakit. Parang krus sa pinapasan ng taong bayan ang politika kung walang Diyos sa politika. Kaya po sinabi din dito, ni Jürgen Habermas, ipinapasok natin itong ganitong mga pananaw kasi galing po ito sa mga tanyag na tao, mga pilosopong tao. Sila po yung mga, alam ninyo, nagbibigay ng worldview sa atin. Jürgen Habermas po ay isang pilosopo, a German philosopher, an atheist philosopher. Alam mo sinabi niya,
Religion has a lot to offer in the public sphere. Ulitin ko yon, religion has a lot to offer in the public sphere. Yung religion, ang daladala niya, hindi lang sense of morality. Sa religion, daladala niya Diyos. Sa religion, daladala niya ay hindi lang benevolence or kindness. Diyos ang daladala niya. Kaya kung dadalhin po natin sa public sphere, ang religion, ang Diyos, malaking tulong ko ito. And I think, with what happened, okay, in the past, corruption, left and right, unbridled, impunity, okay, and then eto pa ng mga sunod-sunod na mga calamity, pagbaha, paglindol, I guess, ang panawagan po sa atin ay ang pagbabalik sa Panginoon. This is what we need to bring in our families, in our communities, in our church, in our society. We need to bring Christ. Pagbabalik loob sa Kanya. I don't want to sound as if tinatakot natin ang mga tao, meron na nga ganitong calamity. But look at that. When people are mobilized to do good, they would always say that it is for the Lord. Ginagawa nila ito dahil ito ay bunsod ng Diyos. You see, the reasoning behind, it is for the Lord. It is for the praise of the Lord. It is for the glory of the Lord. There is always God behind. That is what I'm trying to emphasize. So kumbaga, tayo dito ay, nakakalasap ng ganitong mga pagsubok. Meron po tayo na mga sakuna, kalamidad, at ito, yung nangyari nga pong mga pagbaha, at ito mga pagguho, hindi lamang ng mga bahay, mga infrastructure projects, mga buildings, siguro pagguho na rin ng kinabukasan ng mga bata na naapektuhan, na tinamaan, at naging casualty dito pong lindol. So, we reflect. We try to make some sense out of all these things that are happening. Don't you think? It is really high time for us to look back and say, we need to put God indeed in our life. Maraming salamat po sa LH Foundation, sa Caritas, sa mga kababayan po natin na ngayon po ay tumutulong na, sa pamahalaan din po na batid ko ay tumutulong na rin. Ito po ngayon ang dapat natin gawin. Pero ulit-ulitin ko din po yung binanggit ko kanina, hindi lamang pagtulong sa panahon ng sakuna, pero yung paggawa ng tama sa una-una pa lang. Paggawa ng tama. Politicians are given the resources, the power, the authority, but don't treat yourselves as gods because you are not. Kayo po ay inatasan lamang, pinagbigyan lamang ng kapangyarihang ito. Gamitin po ninyo ang kapangyarihang yan para paglingkuran ng taong bayan. Unang-una pa lang ho, that should be your vocation. Sinabi nga po ni Pope Francis, di ba? That politics is the highest form of charity. Yun po ang talagang misyon ng politika. Hindi pagpapayaman ng mga politiko, kundi pagtulong sa kapwa. Kung kaya nga po, sa politika, kinakailangan yung resources, ginagasta, hindi po iniipon. When I was a student at the University of the Philippines, yan po sa Public Administration and Governance, sa NCPAG, isa po yan sa aking mga natutunan. Kung anong resources meron ang gobyerno, hindi po ito iniipon. Ito ay dapat na ginagamit para po matulungan ang taong bayan. Because politics is for service of the people. Ganon din po ang simbahan. Nagsusumikap na makatulong kahit na nga po maliit ang resources, pero ando doon ang puso ng simbahan na makatulong. Meron din pong corruption, both sa simbahan, sa pamahalaan. But then again, it is always our mission not to put our interest above others, but to put the interest of others above ours. Mga kapanalig, tapos na naman po ang isang araw ng ating pong talakayan. Maraming salamat nga sa ating pong guest na pari po kanina.
at kay Frances naman ng LH Foundation. At harinawa po tayo ay magtulungan at magkaisa para lalo po tayo makapaglingkod sa ating mga kababayan. Ito po si Father Jerome Siciliano. Sumainyo ang kapayapaan. Linggo po bukas, magsimba, huwag po kayong papalya. At ngayon din pong araw na to ay Fiesta ni St. Francis of Assisi. Magbimisa po ako maya-maya lang dito sa EDSA Shrine ng 12:15. Sumainyo ang kapayapaan. Katotohanan. Veritasan. Greetings of peace.